Live from Quezon City, Philippines. Your news, current affairs, and public service channel, Margo TV Philippines. Live. Okay. Magandang gabi sa ating mga kababayan na Luzon, Visayas, Mindanao. Ang pagbabalik ng ating programang Citizen Crime Watch, Bantay Kalusugan. Ang inyong prinsipeng manggamot. Ako po ay nagagalak ko po na makabalik sa programa natin. Pagkat napaka-busy po natin sa ating mga gawain, no? Diyan sa may sa ating trabaho sa gobyerno at lalong-lalo na dito sa ating Citizen Crime Watch organization na 3 decades na namamayagpag. Ibig sabihin na matatag, matibay, no? Pinagtibay ng panahon ang mga Citizen Crime Watcher. Magandang gabi sa inyo dyan. Kanina lang ay kausap ko ang ating mga membro dito sa Caraga na si CW. Nandun ang ating executive director na si Ma'am Vicky. Ang ating mga principal chairman dyan sa Trinto na si CW, si Kim Pisao. Marami, no? At saka syempre, pinag-usapan natin ay dito sa CCW Caraga ay kakaroon po kami on Saturday ng year-end review or performance implementation review rin sa aming organization sa Caraga, CCW. Kasi nga po, sa December, baka hindi ko na maipasok kayo sa schedule. So sa Sabado, ngayon inimbitahan natin ang ating mga miyembro dito sa CCW na on Saturday, dyan tayo sa may Surigao del Sur, no? Dyan sa dati nating sa Jerome Resort, no? Ang CCW Cantilan chapter, ang CCW Surigao chapter, no? Ang CCW dyan sa may Hinatuan, dito sa CCW sa may Rosario, no? Siyempre ang Trento, kagaling lang sa ating kanina. Ang CCW Bayugan chapter, and of course ang ating provincial chapter sa Agusan del Sur, ang Bislig City, no? Meron tayo dyan CCW chapter, city chapter yan, no? Si Eugene, nating city chairman dyan. At ang bata pa yan, no? Nagang inaano natin, no? Inugroom natin na maging talagang leader sa mga volunteer group, no? Katulad itong ating CCW na organization. Diyan sa may Tandag, dito sa may Prosperidad, yung mga chapter natin dyan. Sa may Municipality of Mangahoy, Municipality of CCW chapter of marami, hindi ko mabagit sa dami. Siyempre dito sa Caraga, 4 na probinsya po yan ito. Hindi na agad, malamang hindi pa tayo maano yung mga chapter natin dyan. Bubuhayin din natin. No? Magpaparami tayo. Pero magpaparami tayo ayon doon sa tamang miyembro. Mahirap nga naman. Kung marami kayo pero may problema sa ating mga miyembro. So, siyempre, ang hanap natin ay yung talagang magsiservisyo. So, inaanyayahan ko po kayo on Saturday ang aming CCW Caraga chapter, regional chapter, lahat ng probinsya, lahat ng municipal chapter, magkita-kita tayo on Saturday, November 18, no? Itong parating na Sabado.
kasi magkakaroon tayo ng year-end party or siguro sa mga kakristyanohan ay para sa kanila ay Christmas party. Siyempre ako naman ay Muslim. Year-end party saka performance talaga. Implementation review namin. Monitor natin anong nagawa the whole year, every chapter, anong mga baka mamaya nagka-problema na rin, yung mga conflict, hindi mo maalis yan, no? Tapos siyempre yung paano ma-improve ang serbisyo ng Citizen Crime Watch ng Caraga, no? Siyempre, binabati din namin ng magandang gabi ang mga ibang membro namin dito sa course ng VP for Mindanao, si King Tumawis, no? Siya ang ating VP for Mindanao sa CCW. Napakalakas dyan sa Region 10, si Ken Mark. Yan ang pinalit natin dyan na Regional Director ng CCW, no? Dati si King Jan, no? Parami nila yan, 10,000 and even more going ang CCW dyan sa ating mga kababayan dyan sa mga kamembro dyan sa Region 10. Marami. Ang Sambuanga, binuburi natin yan, no? May mga dati na tayong membro dyan. Bubuhayin natin sa BARM, no? Of course, dito sa Visayas, lalo na dyan sa Luzon, marami tayo dyan mga kasamaan dyan sa CCW. Gandang gabi sa inyo, ang ating National President, si Diego Magpantay Jr. Magandang gabi, paring press. No? Sana hindi ka magsawa. No? Iniwan sa atin to ng ating founder na si Villegas. Kuya ang pinakabata sa inyo sa board. Tama-tama na naabutan ko rin ng ilang taon na ating founder. Iniwan talaga sa atin to. Kayo, National Press, Diego Magpantay Jr., sana hindi ka magsawa kung bitawan ng organization kasi sayang ang itong 3 dekadang organization. Siyempre, ang chairman, Attorney Ferdinand Ferds Topacio, junior din, si Ferds, si Attorney Chairman Ferds Topacio, ang ating chairman na umalit din, no, sa ating umanaw na founding anniversary, founding chairman, no, si Villegas, ang ating founding chairman. Dati nasa legal lang sa atin, si CW Legal, ang ating kapatid na Attorney Topacio, ngayon ay siya na ang founding chairman. Siya ng chairman na pumalit kay Villegas. Siyempre, nandiyan pa rin ang ating National President at saka lahat ng Board of Trustee, di ko na kayo isa-isahin sa dami nyo. No? So, tayo, yung Executive Vice President natin, VP Luzon, VP Visayas, VP Mindanao, nandiyan si King. No? So, humingi rin kami kay King ng contribution para sa Sabado doon sa aming parapol sa aming mga membro sa CCW Caraga. Okay. Mga kababayan, yan ang ating Citizen Crime Watch, Pantay Kalusugan. Ilang dumaan na long weekend ay medyo di tayo nakapag-hayag ng ere dito sa ating programa. Nag-resume yata ng November 6 ang Margo TV, no? Kasi nga long weekend. Siyempre, papasalamatan natin din ang Margo TV sapagkat talagang ang CCW ay ito ay mga strong capital ng CCW, strong linkages itong Margo TV. So ito, kumuha tayo ng programa dito sa Margo TV, no? Ang management ng Margo TV, nagpapasalamat kami. Kumuha tayo ng 1 oras na programa na CCW Pantay Kalusugan. Ang lahat ay pag-usapan ay mapatungkol sa kalusugan. Mga kababayan, ako'y naka-green ngayon kasi may nagte-trending, no?
ito yung nagte-trending today, dapat naka-green daw, no? Lalo na dyan sa social media. In support to the sad event and up to now ang nangyayari dyan sa Gaza ng mga mga Palestinian na siyempre may mga Israel din na nandun sa Gaza na trap, no? So ito kahulugan ng green is life, no? Sabihin na go, green, it's a sign of go, it's a sign of growth, it's a sign of life. Green, even the environment is a green. So green is positive. Green is life. Life is a positive, of course. Okay? So ito po, nakasuot din ako ng green in support to stop or maybe to stop the apartheid of Israel or this bombing, this grabe nangyayari dyan sa Gaza, no? Masakit hindi ako makapagsalita tulad ng mga nauna kong broadcasting, no? Kahit doon sa kabila, no, na mga bata talaga, no? Mga bata talaga na inuubos nila, sinasadya nila. Ang mga ospital, yan, talagang nag-ingay ako dyan. Kasi doktor po ako, no? Alam natin yan sa international policy, under Geneva Convention, ulitin ko, yung ospital is a neutral place. Pagdating sa gera, hindi pwedeng, ipa-close yan. Siyempre, doon sa both parties na may conflict, hindi pwedeng sirain nila ang ospital. Kasama doon yung napapaloob na mga health providers, mga doctor, nurses, kung sino man nagtatrabaho sa ospital. Kasi nga po, napag-usapan na yan, 1947. Pagdating sa gera, pagdating sa krisis, any kind of disaster, ang ospital, umandar yan, 24/7. Kaya nga po sa Marawi City, ako yung nag-open dyan, sa may pakpak, marami tayong buzzer, no? Bakit natin inopen, pero yun ay dikta po ng aking prinsipyo, ang aking ethics, ang aking sinusunod na ito bilang isang health providers. Sumusunod naman tayo sa batas, no? Na pagdating sa gera, ang ospital ay hindi pwedeng isara. Pagdating sa anong klaseng disaster, anong klaseng sakuna, hindi pwedeng isara yan ng ospital na yan. Kasama doon ang ating mga manggagawa sa ospital na hindi pwedeng saktan o ipahamak. At ganun pa man, lahat din ng mga tao, kahit sino man yan, doon sa may conflict, both parties, kung sila po ay humihingi ng tulong sa kanilang karamdaman o sa kanilang napahamak sila sa gera, ay talagang gagamutin yan. Kahit yung magkaaway, ay nandyan na sa dalawang magkaaway na sa emergency room. Hindi yon, neutral place yun. Gagamutin sila. Hindi sila pwede maggira sa loob ng ospital. Nangyari yan dati nung naalala ko panahon ni Ramos. Panahon ni Ramos yun kay Jimmy. Yung sa Buanga. Doon nagtago yung mga busep sa ospital. Pero nirespeto ng mga sundalo ang ospital hanggang na-negotiate, nakaalis doon. Kasi nga nagtago doon ang mga busep na yun kasi nagpagamot sila. May tinamaan sa nila. Yun dapat. No? Di tulad itong ginagawa ng Gaza, nakatatlong ospital na yata sila. Last update po, 2. Binumbahan ng ospital. My goodness. Hindi natin maintindihan. No? Kung ang masakit pag nakikita ko sa social media, mga bata talaga. Tapos sino-sino ba itong mga nagko-komento na itong mga bata daw ay dapat mamatay rin kasi paglaki nila, magiging ama sila. My goodness.
Kung kayo po ay magulang, may mga anak kayo, hindi kasama yan sa giyera. In-assume na nila. It's very clear kung sino man ang may idea ng ganyan, ikaw ay ethnic cleanser ka. Gusto mong burahin ang isang sektor, isang tribo na para makaalis sila. Ano yun eh, utak, ano yan eh, utak, demonyo yan. It's a demonic mind, demonic doctrination. Bata yan. Hinusgahan mo na magiging kriminal na sila. Yan, gawin kaya sa atin to. Kaya mali yan. Sakit man isipin. Ito, naka-green ako. To support peace, itigil na. Ceasefire na. Mag-ceasefire na. Mag-combat na lang sila doon sa loob. Hindi yung bomba pa. Binumbahan kahit sino. Meron nga mga Israeli na sa loob ng Gaza eh. Na napalaya rin nung kasi yung stage sila. Pati sila ay collateral damage. Basta bomba, bubombahan. Huwag ganun. No? Marami tayong mga, marami. Ang alam ko may mga Pilipino rin na nadamay. 2, 3 na yata. No? Doon sa Gaza. No? So, kapayapaan ang gusto natin. Ito po, suot natin itong green. Green. Gadong. Sa Maranao. Ibig sabihin, berde. Is a sign of life. Stop the war. Please, establish ceasefire. Establish peace negotiation. Alam naman natin yan. May territory ang occupation na ano yan eh. So, sa ngayon, mag-usap muna. Kasi parang dating, I think mga 4,000 na yata yung last update ko na namatay na dyan. Simula nung mga few days ago, nag-umpisa itong conflict between Israel and Hamas. Ang Gaza ang kawawa. No? Sabi nga nila, from river to sea, free Palestine. Nakakaawa. Kung itong ating mga Israeli ay tinuligsa sila during the time of Hitler. Sana naman, huwag nila gawin din yung ginawa sa kanila dati. Winelcome sila dyan sa Palestine. Ayaw ko nang lawakan. No? Ang katotohanan dyan, ang patayan ay mali pa rin kahit sa banda. No? Kung nandun sila sa battlefield, go for it. But killing innocent people, especially children, demonic yan. Ayaw mong lumaki sila. Inusgahan mo na yung bata. Kailangan patayin. Kaya kayong mga Pilipino, kung ganyan pag-iisip nyo, ano yun? Bata? Gusto mo, maubos yan? Kasi baka maging terorista rin sila. My goodness. Kalokohan yan. Yan ay ganyan ang pag-iisip mo. Isa kang Pilipino. Hindi ka karapat dapat na masakop sa mga taong may konsensya. Doon ka sa walang konsensya. No? So, go for life. No? Green for life. Ito sa Pilipinas, di pa nangyayari sa atin dito. Wag sana. Yung ethnic cleansing na yan. No? Sa bayan, walang nanalo sa gera. So anyways, sana ang ating mga kababayan dyan sa Israel, sana umalis na sila dyan. Madamay pa sila. No? So, tayo, ako mismo, sa ating mga Pilipino,
Lalo na dyan, kung ikaw ay may posisyon na pinanghahawakan sa gobyerno, mag-isip ka muna bago tayo magsalita dyan sa conflict na yan. Ito nga conflict natin sa China, hindi ma-resolve eh. Dumarating pang utak mo doon sa Middle East. Dapat doon tayo sa kapayapaan. Tulad sa China, hindi tayo basta-basta mang-away dyan. Makipag-utakan tayo sa kanila. We will still open the table for peace, table for negotiation, at usapan anong dapat. No? Hindi tayo duwag, siyempre. Tandaan nyo kami mga Muslim. Kung may gera, kami mangunguna dyan. No? Kasi katuruan sa Islam, pagtanggol ang lupaing pinatitirikan ng ang aming bayan, ating bahay, or kung saan ka lumaki. Okay. Magkaroon tayo ng simpatya sa mga bagay, sa mga pangyayaring dihado, yung walang kalaban-laban. Huwag tayo doon sa obvious, klarong-klaro na kadimunyuhan. Kadimunyuhan yan eh. Mga bata, matagal na yan. Bago pa nangyari ito. Parati naman yan eh. Every year may nangyayari. Marami dyan reporter na katulad natin, journalist, pinatay dyan. Sharpshoot. Sniper. Marami dyan. Social media. Buti ngayon may social media. Nakikita na. Napapanood natin. So marami yan. Dati pa yan. Lumaki na ang sakop ng Israel dyan sa Palestine. No? Lumaki na. So yung ibig ko sabihin, matagal na yan ang conflict na ang lupain ng Palestine lumiliit. Kinukuha ng Israel. Ano ba ang capital city ng Israel? Tel Aviv. Ang Palestine, ang capital niya, Jerusalem. Kasi ang Jerusalem na, secret po yan. Lahat ng religion nandyan. Alam niyo po yung simbahan ng 1,000 years ago pa. Ang simbahan dyan na one of the oldest church dyan sa Jerusalem. Ang may hawak ng suso niyan, Muslim hanggang ngayon. Yung pinaka-apuapuhan nila hanggang ngayon. Nakano yan. Sila ang nag-aalaga doon sa simbahan na yan. The time of Omar radiallahu anhu, yung second caliphate. I mean, the third caliphate siya. Tapos, hanggang dyan kay Salahuddin, nung nakuha ni isang amir during that time, nawala sa Roma. So, kung may hawak ng susi dyan, Muslim, inaalaga nila yung oldest, one of the oldest. Actually, oldest yan. Yung mga Christians dyan. So, harmonious. Pamumuhay dyan sa Jerusalem. May mga Jew rin, Hudyo, na ayaw nila ng gera. Mayroon din mga Hudyo. Hindi ko alam, yung mga Orthodox, itong mga, na ayaw nila. Kasi they live there harmoniously. The Jew, this is the people of the book. Mga Hudyo, mga Christians, at saka Muslims. Harmonious lang naninirahan dyan. Ito nga ng Israel state, ang talagang pinagpapalis yung mga dyan. Actually, hindi lang tunitulig sa dyan. Mga Muslims, Palestinian. May mga Palestinian Christians dyan na dati pang Christians. Mas nauna pang Kristiyano dito sa mga Filipino Christians. Tinutulig sila din dyan. Meron din mga Hudyo dyan na ayaw ng gera. Siyempre, karamihan dyan sa Hudyo na Israel ay talagang occupational yan eh.
Ibig sabihin, pagsasakop ng lupain, no? So, gusto nilang gawin. So, doon lang klaro, ano ba capital city ng Israel? Tel Aviv po yan. Tel Aviv City. Jerusalem po ang capital city ng Palestine. So, ipagdasal natin sila. Tayo makisawsaw ng mga Pilipino. Hindi relihiyon ang pinag-usapan dito. Ang pinag-usapan dito ay kung sinong makademonyo, no? O kaya sinong naapi. So, wag tayo madamay. Ang dasal natin, yung mga naapi, na itigil na pang-api, at tigil ng patayan, ang kapayapaan ay umiral sa kanila. Hindi po yung susuportahan mo yung sila yung mga pumapatay ng mga kalawalang kalaban-laban, mga bata, babayan, matanda. Pag yan, sinuporta mo, nagdadasal kang ganyan, tapos hindi ka naman nagsaliksik. Pero di mo maiwasan, dumadaan yan sa social media eh. Mayroon kang problema. No? Hindi reliyon ang pinag-uusapan dyan, tandaan nyo. Pero sa akin, pinag-uusapan dyan yung pagsasakop ng lupain. Kasi may mga religion dyan na Christians, Judaism, saka Islam, na harmonious sila dyan sa Jerusalem. Okay? Ayan. No? Tuloy, na ano na to, malakas ang energy natin. No? Okay? So, may natitira pa tayong 34 minuto. So, yan, no? Naka-green po ako ngayon. Gawa ng tayo ay we are after of saving lives. Lalo-lalo na tayo po ay doktor, manggagamot po tayo. No? Tandaan nyo, kahit criminal ka, pumunta ka sa akin, gamutin kita. Hindi mo itatago na wala kang ano. Kung may problema ka sa kalusugan. No? Pero, karapatan po yun na kahit sino, karapatan din ng kahit sinong tao, pwede nating gamutin. Okay? Ganyan ang buhay. No? Ganyan ang buhay. Dapat isalba. Pro-life tayo. Okay, mga kababayan, ano pa ba ang pag-usapan natin? Dito na tayo sa kalusugan na masyado na tayong apektado dito sa nangyayari sa Middle East. Ay, nakakalimutan natin dyan sa dyan sa Ukraine. Continuous ang gera dyan. No? Continuous ang gera dyan, mga kababayan. Alam nyo lang. No? Ukraine, between Ukraine and Russia. No? Nasasapawan lang itong sa Israel at saka ito sa Hamas. No? Marami pa yan. Prediction ko hindi naman sa pagkat. Hindi naman tayo si Nostradamus. Nagbabasa lang sa tayo ng situation. Sa history. No? Marami talagang gera. No? Pati dyan sa China, India, may conflict sila dyan sa borders. No? Kaya tayo, wag tayo basta-basta magpapagso dito sa Scarborough Island. No? Kung pwede pa pag-usapan. Ang gawin na lang natin ngayon, habang may panahon, palakas tayo, tayong mga Pilipino, yung mga unduhan, ang ating hukbong sandatahan. Itong mga ROTC, mag-ROTC na ang ating mga kabataan, no? Para pag dumating ang gera ay talagang ready tayo, no? Ready, no? So, yan. Hoy, gusto ko rin na i-congratulate, siyempre, ang pasasalaman na isa sa malaking magandang balita. No? Ito, kahit paano magandang balita to, puro gera kasi, no? Dito sa Pilipinas, dapat tayo ay magbunyi, dapat tayo ay maging masaya at i-appreciate natin na may nangyayari dito sa ating bansa. No? Tulad ang ating, I think naka 1,000 na yata sila.
ating mga MNLF at saka MILF returnees, marami nang naging pulis sa kanila, nakapagtapos na. So magandang balita yan, mga kabayan. Alam niyo po ba? Kasi nga, mga dating rebelde po yun. Mapanig na sa gobyerno. Nagsisilbi na sa gobyerno. Ibig sabihin ng ating pamahalaan ay tumitibay, tumatatag. Yung rebellion ay naiwasan na natin. No? Yung pwersa, lalo na sa amin, sa Bangsamoro, yan, maganda yan. Yan ang tinatawag natin na pag may kapayapaan. Pag nakamit natin ang kapayapaan, ang susunod, kaunlaran. Uunlad tayo, mga kabayan. Tanggapin na lang natin, magkakaiba tayo. Ng reliyon, kakaiba tayo ng tribo. Pero, ginawa tayo ng Diyos para magkakakilan lang tayo. Hindi tayo pwede pare-parehas. Kasi, walang mangyayari. No? Kailangan magkakaiba tayo para magkakilala tayo. So, yan, magandang balita yan, mga kababayan. Na yung mga MNLF at saka MILF returnees ay marami nang naging pulis sa kanila. No? I don't know kung meron na sa sundaluan. Alam mo, yung mga naalala ko tuloy, ayoko lang bakit yung mga pangalan ng mga na kontra sa peace negotiation, kontra sa BOL. Ba't daw itong mga combatant na MILF, MNLF ay papasok sa sa gobyerno, magiging pulis, sundalo, baka mamaya ay gamitin naman daw sa rebellion. Ulo ko pala kayo eh. No, palibasa wala sa isip nyo ang kapayapaan. Hindi kayo nandito sa Mindanao. Alam ko mga yun eh. Maalala ko. Masabi ko lang ito eh. No? So tingnan nyo. No? Wala kayo rito para So, asset pa ang mga yan. No? Ibig sabihin, dating sa tapang, no? So, magandang balita yan, mga kababayan. Sobrang masaya tayo dyan. Mayroon tayong mga kababayan na mga dating rebelde ay nag-ano na sila. Sumapi na sa ating pamahalaan. Sana ito rin mga kapatid natin, mga MP, alam ko maraming returnees. Actually, yan ang mga huwag nating itanggi ang ating former President Duterte ay sa kanya yan. Diyan na ratified, diyan nagkaroon ng na realization. So ngayon, tinatamasan natin yan. Ang kapayapaan, lalo na dito sa amin sa Mindanao. Kasi pag may gera, kayo naman dyan sa Landang Sud, wala din naman kayo apektado eh. Ma? So yan. No? Pag may kapayapaan, susunod ang kaunlaran, tapos ito na, ang kalusugan ng bawat Pilipino ay matiwasay, malusog na. Alam mo ba ang malusog, ang kalusugan? Kalusugan sa pangangatawan, kalusugan sa pag-iisip, kalusugan sa karunungan. No? Kasi pag maayos ang kalusugan mo, ang pag-isip mo ay parating tama, no? ang malakas, no? Malakas ang iyong pangatawan. So, kung ikaw ganyan tao ka, ikaw ay magiging asset sa inyong komunidad. Ibig sabihin, that mere fact, hindi ka po problemahin, no? Hindi ka magiging problema. Instead, asenso ka, sa komunidad mo, asset ka doon. Sabihin natin, durugista ka. Asset ka ba doon? Kaya ka sobrang mahirap ka naman. Asset ka ba doon?
no? Ating may problema, pag sobrang duka ang kababayan natin. So ayan, yan ang mga resulta, no? So dito sa ating programa sa CW Bantay Kalusugan, sana maintindihan nyo na hindi lang yung huwag natin masyadong i-limit ang kalusugan ay health lang. Mental health, ibang aspeto yan. Yung lifestyle mo, apektado ang health mo. Yung anak buhay mo, livelihood mo, health, ang unang kapital mo niya. No? Paano ka magiging brilliant mind? Profession mo, maabot mo. Kung yung IQ mo ay mababa because of your malnourished ka. Yung health mo, mental health mo, bata pa, malnourished ka. Okay? Sana maintindihan niyo ako. So, CCW Bantay Kalusugan, yan po. Ang pwede ko pang pag-usapan dito ay itong universal healthcare. Yan po ay, yes, maganda siya. Talagang, kaya itong ating bagong secretary, si Secretary Judoro Herbosa, no? Ay talagang doon sa 8-point agenda niya ay itong universal healthcare. Nandun lahat yun sa 8-point agenda. Kasi kailangan natin, may isa batas na po yan. Ito lang implementation and rules and regulation. Paano natin mapulido yan? Kaya pinaghahandaan na natin. Lalo na dito sa mga lain-laing lugar. Sa Mindanao, kahit dyan sa Luzon, may mga lain-laing lugar dyan. Mga marginalized sector. Ulitin ko, ulit-ulit natin sinasabi yan. Ang universal healthcare ay para sa lahat. Hindi lang para sa urban area yan. Kaya, dapat i-develop natin ang ating health system. Unang-una, yan, nilalagay na yung mga specialty health centers, ganyan. Nakalagay lahat yan. Alam mo, sa cardio health unit, center sa isang ospital, pwede na mag-opera ng puso, ng bypass, operation sa puso, ang renal unit sa isang ospital ay maging sophisticated, mga dialysis nila, equipment, yung pag-opera sa mata, yan. Yan ngayon ang ng ating bagong Pilipinas, ang programa ng ating mahal na Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. doon sa kanyang zona, na tamang-tama pumapasok doon ng universal healthcare. Kasi nga, yun ang gusto niya eh. Kasi yun din ang kay Ferdinand Marcos Sr. ginawa niya, meron siyang health Philippine Heart Center, Kidney and KTI, National Kidney Institute, meron nga siyang National Children's Hospital dyan sa Quezon City, no? So may trauma center din dyan. So mga specialty yan ngayon, yan talagang inadapt ng Pangulong BBM natin ngayon. Balit, ito ay pangkalahatan lang, kahit doon sa lain-laing lugar. Doon lang natin ilalagay sa mga ospital na, ang mga malalaking ospital na ng gobyerno, yung mga binanggit natin, mga specialty health unit, para ma-cater natin ang mga pangangailangan ng ating mga kababayan. Hindi na kailangan pumunta ng Manila, PGH, Philippine Heart Center. Ito meron na tayo sa Southern Philippine Medical Center dito sa Davao. Kompleto na rin yan. So lahat yan. Kompleto natin lahat ng hospital. Kailangan yan. We have to impose that. Lalo na isa batas na universal healthcare para ma-serve natin ating mga kababayan. Ngayon, kung meron na yun, alos na yun,
Sana tuloy na. Sabihin natin natapos natin lahat yan. Eh kung ito naman ay kulang sa expert, kulang sa mamamahala ng doktor o kaya mga nurses o mga allied professionals na train, malagsaysay yan. Kaya uulitin ko sa mga medical society na yan. I will di naman tayo sa broadcaster, di na naman natin mamanduhan. No? Kakatukin lang natin ang PRC, Philippine Regulation Mission. No? Professional Regulation Commission, PRC. Kakatukin natin yan para pagsabihan ng PMA, pagsabihan ng PCP, pagsabihan ng mga society na yan. No? Na ang galing ng diskriminasyon. No? Halimbawa, mga training na galing Mindanao, ayaw ipasa. Masa sa written exam, ang dating naman sa oral, binabagsak. Anong klaseng yan? Kailangan pumasok dyan ng gobyerno, i-regulate. Alam niyo po, isa yan sa 8-point agenda natin sa DOH, a humanistic approach. Kahit na bumagsak yan, ibababa mo yung passing grade kasi ang habol natin ay yung pagsiservisyohan sa mga kababayan natin doon sa lugar na yun. Kasi kailangan doon. Nabanggit ko na to even 3 years ago. COVID-19 pa yun eh. So ngayon, nabubuksan na. Nabubuksan na ang issue ito. Napag-usapan to sa National Health Sector Meeting. No? Diyan sa psychiatrist, no? Bakit ba ganyan? Ito ngang bar exam eh. Pag by studies of the government, pag pumunti na ang mga lawyers, bababaan ng passing rate para marami pumasa. At rin, especially sa doctors, may mga physician. Kasi konti lang ang computation nga natin. 1 doctor, ang ratio 1 is to 10,000 na population. Kulang. Buti kung lahat ng doktor dito pa nagpa-practice sa Pilipinas, umaalis pa sa ibang bansa. So kailangan babaan natin. Especially those, halimbawa yung psychiatrist ko na talagang dito practice dito sa Caraga, sakop niya. Ipasa na sa oral. Ano ba yan? Ako ang kailangan natin ito. Ito, gamit na gamit nga yun eh. Saan? Ako, approve naman ako ng approve. Saan dinadala? No? Yung mga private sector, kasi kailangan nila Beatrice, no? Mga speaking engagement, pictures. So, ganun po. Tulad yan. Yung mga specialty sa cardio, kung taga Mindanao ka, pahirapan. Ipasa mo na yun. Yung society nyo, halimbawa cardio, society ng cardiologist, taga Mindanao ka naman, ipasa mo na yan. Para maging diplomate, then fellow. At doon naman siya pa-practice dito sa Mindanao, sa mga lelang iba. So, so yun ang gusto nating sabihin. Hindi natin pwedeng gawin yan patuloy na ginagawa yan. Paano mapagsiservisyo yan? Kahit kompleto yung hospital natin, kulang sa expert. Okay, humanistic approach tayo. Isa pa to. Kung halimbawa, laboratory. Itong laboratory natin ay for renewal. Natapos ang tinatawag nating renewal na o kaya for licensing. Kailangan ka ng laboratory dito sa mga laylayng lugar eh. Di ba? Tapos for licensing na.
kinulang sila ng 1 square meter, 1 square meter, even 2 square meter. Humanistic approach yan. Nasa guidelines, pero exempted mo. Tayo naman ng gobyerno, tayo naman nag-regulate. Kung wala na talagang pwedeng gawin para ikiba-iba yung world o ano, pwede mong i-approve yan. Pag-usapan namin yan. May Secretary Rosa. Kaya sinusuportahan natin na siya mismo ay ma-confirm dyan sa Commission of Appointment. Kasi nakakausap ko yan eh, nakakausap namin eh. Lahat siya pumapabor. Nakamasa yan. No, kilala ko yan since USIC pa. Undersecretary pa. Panahon ni Secretary Ona. So, humanistic approach tayo. So, dito tayo pupunta sa ethics. No? Ethics and legality. If the ethics and legal will meet and there is a friction of conflict of principles, anong gagawin natin dyan? Solution dyan. The only solution for that is what is the common benefits of the common good of the people. Naintindihan natin yun? O ito sa drugs. Unconstitutional yung bargain yan. Pero tinan mo, hindi kinukontest ng Supreme Court. Kasi inayapan natin mga plea bargain itong mga kababayan na hindi lang decongestion ng jail yan. Hindi gusto pa natin bigyan ng pag-asa itong mga nagsasyabu or nagdodroga. Eh karamihan nga dyan nagtutulak. No? So, nag-plea bargain din. Kasi, di ba, di naman yung victim ng drug user. So yun, sinasabi natin, if nag-meet yung ethics and legality, yung law and ethics, kailangan piliin natin. At tayo naman na sa gobyerno eh. We can regulate, may ikaw sa gobyerno. The government itself can regulate its own policy. No? There is no perfect policy. Nare-regulate yan. No? Kaya may mga amendments pa yan. Lalo na dito sa executive, no? What is important is justification. We are after of the welfare of the common benefits of the people. So, ayan. So, yan. Ulitin ko, yung mga society niyan. Kahit sabihin nyo, mayabang ako. Hindi pa ako mayabang. Kayo ang mga mayayabang. Masyadong matataas ang ano nyo. Ayun yung dinidiscriminate nyo kami dito sa Mindanao eh. Hindi talaga. Hindi po kay mga taga Mindanao kami. Hindi yan pwede. Kaya mag-step up na dyan ng PRC. May ethics kayo dyan. Ako, member tayo ng PMA. No? Ako, pag nabigyan ako ng chance, sasalita ko sa PMA. Mabigyan ako ng chance. Philippine Medical Association, hindi Philippine Military Academy. Puro doktor po yan. Mga doktor tayo. More on dito tayo parati sa humanitarian principles. Diba? So, yan. No? Mga society, magluwagan nyo. Magluwagan nyo. Lalo na, nangangailangan tayo ng serbisyo sa ating mga kababayan. Kung walang expert, walang mga expert, sabi nga nila, paano mo naman, ito isang mga, ano yan, this is still kalusugan na, itong usapin natin. Paano mo nga naman, ito yung mga contest ng mga minsan, madalas din. Mayroong the third Balo-Balo. Good evening, Doc. Pa-shoot out po sa mga friends ko kay Marilyn Gomez
Chris Benitis at Cheng. Ayan, good evening daw, sabi ni the third Balo-Balo. Hindi naman siguro babalo. Hindi. Ano lang, joke lang ha. Ayan, shoot out daw. Ayan. Hey, you know, balik tayo dun sa kino-contest nila na papasa mo nga, pero yung quality ng skills niya ay hindi siya equipped. Ibig sabihin, hindi siya gumaling. Lalo kasi fail dapat siya. Piliin mo. Ganun sila mag-isip. Kasi yung mga style na yun, style ng makasarili o kapitalismo or ibang style yun. Ibang pag-isip na style yun. Ibang mindset mo gano'n. Pero ang mindset ay for the common welfare of the common good of the people. Okay lang na hindi siya umasa pero pinasa mo. Meron siyang skills. Pero merong aspeto na bagsak siya pero kinonsider mo siya. Makakapagservisyo yun. Ilang libong tao yun na mapagservisyo niya. So pag ilang taon niyan na nagservisyo, ilang milyon na napagservisyoan niya. Nakita niya. Ganun dapat ang mindset ng ating mga professionals. Hindi, ba't ko nasabing kapitalismo? Yung kapitalismo sa mga doktor, ganun din yan. Pasensya na, kahit mahilig naman kayo, i-basher ako. More on pera. Pera. Karapatan nyo rin yan. Pero sana naman, ang pagiging, gusto nyo, konti lang kayo, para monopoly nyo. Kaya ang mga pasyente sa inyo lahat, kaya matataas ang professional fee nyo, kasi konti lang kayo. Society nyo, mga specialist nyo. Totoo yun. Sobrang yaman nyo. Hindi man kayo. Kaya yun yung ipasa yung mga ating ibang para maging specialista. No? Pailit-ilit kayo eh. Mga GG kayo eh. Kung yung GG, mga gunggong, wala kayong simpatya sa mga tao. Maraming tao. Alam niyo ba dito lang sa kinalalagyan ko sa Mindanao, ang daming baliw na nakikita ko. Nababaliw na. Diyan sa mga bukirin. Ibig sabihin, kailangan din rito mental health. Maraming mga suicidal rito. Hindi lang sa urban, ha? Kaya sooner, karoon din tayo ng mga mental institute, mental health unit na ipapasok sa mga tertiary hospital. Kung kulang ang psychiatrist, di ba? Pasensya na, hindi lang yun, ha? Baka yung mga iba pang specialty dyan. Please, bigyan nyo ng konsiderasyon. I-profile nyo. Ako sa inyo, palitan yung nasa board ng mga discriminatory. Sinong mang nasa board dyan, mga discriminatory. Pasensya na, I am a crusader of anti-discrimination. Kaya pagdating sa discrimination, dyan tayo nagagaling. Apektado eh. Ako, ramdam ko. Kasi ako nandito sa laylayin. Okay? So, mahalaga po. Ito nga po si CCW, Bantay Kalusugan, kaming Citizen Crime Watch. Kaya ako ganito magsalita, binabantayan namin kayo. No? Yung mga programa sa kalusugan, yan. Matagal na po, mayroon po kaming periodiko rito sa CCW Bantay Kalusugan. At susulat din ako dyan. Isa tayo na kolumnista dyan. Kasama natin si Zix Magtantay. So itong mga topic ko hindi lumilis to. Talagang kalusugan yan. Ito nga yung pinaka-root ng problems. So binabantayan namin. No? Kahit ano man dyan na issue mapatungkol sa kalusugan. Okay. Mga kababayan, salamat sa inyong panood at sa kinig sa atin. Babatiin ko ang ating
ang ating yung kapatid ko na si RD, Minhari King Tumawis, RD siya sa LTO, Region 12. Isa rin kasama natin. Siya ang Vice President for Mindanao ng CCW. Gusto kong magpasalamat kay ulit-ulit to kay Governor Enaldo Tamayo Jr. No? Kasi talagang parang brothers o turingan nila sa kuya ko. No? Sana'y lalo kang biyayaan ng Diyos na may kapal, marami kang napagsiservisyohan. Alam ko, ikaw ay in-offer sa yung Department of Agriculture Secretary pero hindi mo kinuha kasi hindi mo maiwan-iwan ang probinsya ng South Cotabato. No? Siya rin ang President ng Governors League of the Philippines. Siya rin ang founding President ng Partido Federal ng Pilipinas. Salamat ako sa iyo. Kapatid ko po, ang kuya ko ay talagang ang samahan nyo. Siyempre, nandiyan din ang si SAP, Special Assistant of the President, si Secretary Lagdamio. No, sana'y ma-meet ko rin kayo. Talagang tinuring nyo na aking kuya ay parang bunso yung kapatid. No? So, si King, no? O naman si Prince. No? So don't worry, dito pa lang sa CCW, kami po ay sumusuporta sa programa ng administration ngayon. No? Pero hindi dahil sumusuporta kami, nandun pa rin ang aming paninindigan na nandito po kami sa sumusuporta kami sa gobyerno. Kami ay nagiging kritiko rin doon sa mga hindi kanais-nais, hindi katanggap-tanggap na mga gawain ng ating sa gobyerno. Hindi lang yun, kami doon tagapagtantay, kundi pati mga private sector natin, kami po ay nagbabantay dyan bilang Citizen Crime Watch na humanitarian organization, civic group. No? So of course, si Ferdinand Romualdez Marcos Jr., napasalamatan ko kasi siyempre siya ang on behalf of my family na pinagkatiwalaan niya ang aking kuya. No? So personally, kilala talaga ang kuya na at least ngayon, kung may problema, tulad dyan, no? Ito sa aking mga kababayan dyan sa Bangsamoro, tingnan nyo hindi sinuportahan si BBM dyan sa atin sa farm. No? Pero after election, patuloy niya. Hindi siya vindicted. No? Naintindihan niya bakit di siya sinuportahan noon dyan sa farm. No? Pero tuloy pa rin ang ating Pangulong Marcos Jr. na ayusin dyan sa farm. Kasi nga, hindi pwede maputol yung ating kapayapaan dyan. No? Nandiyan yan eh. Kung ibang nanalo, sigurado ba tayo na mapatuloy itong kapayapaan. No? So, tingnan nyo, tumahimik ang aking mga kababayan dyan sa bansa. No? Pinigay ang gusto. No? Hindi lahat. Kasi meron ding parte ang pamahalaan na hindi lahat. Pero nag-meet sa gitna. Ang importante, ang mahalaga, may kapayapaan ngayon. No? Yun ang hindi naintindihan ng mga ibang tao. Na hindi sila dito sa Mindanao. No? So, yan ang pasalamat din natin sa ating Pangulo. Walang sip-sipan dito, kundi yun ang katotohanan dyan. No? Si Ferdinand Romualdez Marcos Jr., si Bongbong Marcos, no? Ay sa ngayon, wala akong nakikita sa kanilang liderato na ang kapayapaan dito sa ating bansa ay it will compromise, ikukompromiso niya. So, mahirap itong mga conflicts natin sa international issues, pero
partihan. Suportahan natin ang BBM at saka of course ang ating Vice President Sara Duterte. Unity naman talaga yan. Nananawagan din tayo dyan sa ating mga unity team. Sana sayang it's too early. It's too early para mamulitika. No? Yung midterm election naman, ano lang yan, may mga senador. Pero sayang. No? Abang may unity force pa, sana mas lalo tayong uunlad. No? Mas lalo tayong uunlad. Kasi nakita natin, nagbabangayan dyan. Ano-ano mga issue. So, okay lang magbangayan, pero sana mag-reconcile din. Kasi normal lang naman yan sa mga paglalabi ng mga budget. Whether confidential or whatever purposes. Pero sa akin, sariling opinion, importante mayroon tayong nakikita tangible na development sa ating bansa. In peace and order, in development, in infrastructure. Ipagpatuloy itong train. May train dito sa Mindanao Sana ipagpatuloy yan. No? Alam ko, China yata yung traktor. May budget dyan. Sayang no? So, mga kababayan na pagpasaisahan nyo, medyo ano po tayo ngayon, wala po tayo sa mga nakarang broadcasting. Ako po yung magpapaalam po sa inyo, no? Na mapayapang gabi ng Miyerkules sa buong Pilipinas. At saka si Juvie D. Guzman, mabuhay po kayo, Doc, more power. Ayan. So lahat po tayo, mapa-Kristyano, mapa-Muslim, mapa-Iglesia ni Cristo, mapa-Seventh-day Adventist, mapa-born again, mapa-anong reliyon ka man, anong tribo ka man, Pilipino pa rin tayo. Nung nagkakaisa, ang payapaan ay mapasa atin sa bawat sulok ng ating bansa, sa bawat bubong ng ating bahay, tahanan. Magandang gabi po sa atin na. Ang inyong prinsipeng manggagamot, CCW Bantay Kanso. Bye-bye, wassalam. Live from Quezon City, Philippines. Your news, current affairs, and public service channel, Margo TV Philippines. Live